So eto na mga sangkay, meron po tayo ngayong breaking news patungkol po dito kay Bato at kay Senator Bongo. Nako. Yo guys, what's up? This is me. We are back. Napag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong nangyayari ngayon na impormasyon na inilabas mula po sa ICC. No, ano ba? Magtatago na ba ngayon si Senator Bongo? Kasi si Senator Bato, ando na nagtatago na eh. Okay, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys. Alam nyo na, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Eto na, pag-usapan po natin to kasi masyado pong matunog ito ngayon, no, na usapin patungkol po dito sa breaking news na lumabas. Ayon po kasi dito, sa inilabas daw po na dokumento ng International Criminal Court, nakasaad ang mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Lumabas na yung mga aso at tinukoy ang kanyang mga sinasabing co-perpetrators. So, tinukoy dito yung kanyang mga kasamahan sa paggawa daw po ng, alam niyo naman siguro, nangyari nung time na yon. Pero ako may honest opinion, no, at that time. Kasi grabe po talaga at that time. Sobrang dami po talaga mga, alam niyo na yun, mga sumisinghot. Parang ano na lang, normal na lang yung bentahan mga sangkay. Kahit nga ngayon, no, ang dami po. Maliban siguro sa mga subdivision. Pero pag pumunta kang mga squatter part, mga sangkay, parang normal po doon yung bentahan. Kasi nakakita po mismo ako, mga sangkay. Nakita ko po mismo paano sila. Yun nga yung reason, mga sangkay, kung bakit dali-dali akong umalis para just in case, no? Kasi lumalala no? Pero nung time, bago po maupo si Duterte, ang lala po talaga. May mga lugar sa Pilipinas na hindi po kayang pasukin. No? Dahil sa pag pumasok ka sa loob at napagkamalan ka nilang pulis, hindi ka na makakalabas ng buhay. Ganun po ang mangyayari sa'yo. Kaya nga may isang lugar dito sa Metro Manila, mga sangkay na, mga sangkay, kumbaga, may napaghinalaan ng isang tao, babae po ata, akala nila asset. Ayun, mga sangkay, tinumba sa loob. Ganun po kalala. Kaya noon, kapag may pinapasok silang mga barangay sa Metro Manila noon, or kahit po sa iba pang mga lugar sa Pilipinas, hindi po pwedeng 2 o 3 lang na pulis. Wala, mga sangkay. Hindi na sila makakalabas ng buhay pag sila lang. Ang ginagawa noon ng si Bato pa po ata ang hepe noon ng kapulisan. Ginagawa nila noon, may isang batalyon ng mga pulis na nagbabantay sa lahat ng mga daraanan sa labas ng barangay na pinapasok. Tapos yung papasok din doon, halos isang batalyon din ng mga pulis. Ang problema, pumapalag. Lumalaban ito mga sanggay. Kaya may mga tinutumba po talaga yung mga inaano na. Yun yung sinasabi nilang inabuso daw. Kasi yung tipong susurrender na, bibirahin pa rin. Kasi ang ano nun mga sangkay, binibigyan naman sila ng warning. I think 3 warning. Kapag hindi pa rin sila mag-surrender, talagang tutuluyan sila. Alam naman po natin kung gaano kapusakal noon. Pero, ayun nga lang, may mga ibang kapulisan na lumabag daw. At may mga lumalabas na information na naabuso nga daw. Yun yung reason kung bakit si PRRD nandun ngayon sa ICC. At ngayon, sabi dito mga sangkay, kabilang sa mga ito, ang mga dating pulis, matataas na opisyal mula Davao, at iba pang ahensya. Tulad ni Senador Bato de la Rosa, si Vicente Danao,
Ito yung mga pangalan. Camilo Cascolan. Ito, nandito si former PNP Chief Oscar Albayalde. Andito din po yung pangalan ni Senator Bongo. Andito din si Aguirre, oh. Isidro Lapena, si Dante Giran. So, si Bongo andito. Kaya pala sinasabi nila na marami daw sa Duterte Block ang makukulong. Kasi si Bato at Bongo sa ICC. Si Cheese, si Escudero nang Cheese na nga, Escudero pa. Si Cheese, si Villanueva, si Jinggoy, makukulong dahil po sa flood control. So, may 5 mawawala sa minority. 5. Kasi, sigurado, ngayong lumalabas na itong impormasyon, baka magtago na rin po si Bongo. Baka magtago na rin po ito. Si Bato, wala na, mga sangkay, nag-disappear na. Hindi na nga po natin alam kung nasaan na po ngayon si Senator Bongo eh. Si Senator Bato eh. 'Di ba? Oh. Ngayon, mga sangkay, ito. Basahin natin. Pinangalanan ng ng ICC. Senator Bato, Senator Bongo, at ilang dating hepe ng Philippine National Police bilang co-perpetrator sa document containing the charges kaugnay sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Ang tanong, magtatago na rin ba si Senator Bongo? Ay, eto, may mga nagko-comment ka. Finding Bongo na rin? Then warrant is coming for Senator Go. Siyempre, di exempted kasi the left and right hands mga yan. Sobra ng takot nila gagawin lahat makapwesto lang. Bababawasan na senador na kaalyado ni VP Sara para sure ang impeachment sa botohan ng mga senador. Alam niyo mga sangkay sila kasi feeling nito mga DDS, itong ICC is controlled by our president. Ganun ba talaga kamakapangyarihan si PBBM? Na pati yung ICC kaya niyang pasunurin? Ibig sabihin, kung yan ang naratibo nila, hindi weak si BBM. Sino ang weak na makakapagpasunod sa ICC? Kung sasakyan natin yung naratibo nila, di ba? Ng mga DDS. Ibig sabihin, ang ICC, ang Pangulo natin, hindi weak. Kasi, sinasabi ng mga DDS, inuutusan lang ni BBM yung ICC. O, hindi siya weak. Kasi yung ICC nga, napapasunod yan. Hindi nga mapasunod ni Trump yan eh. Di ba? Tapos si BBM, mapapasunod ni BBM yung ICC. So, hindi weak si BBM. Patunay na malakas si BBM kung ganun. Di ba? Mga sanggay? Pambihira. Ay, nako. Ayan, oh. Wow, iba na pala ang gobyerno natin. Ang laki ng maletang nahatag sa ICC. Ayun po, mga sanggay, oh. Yung way ng thinking nila, sobrang mababa. Na para bang ang ICC kayang kontrolin ng kahit na sinong presidente gamit ang pera. Di ba nga po kung pera ang pag-uusapan, anong ginawa ng Amerika sa ICC? Tinanggalan ng budget. Kasi nga, ang ICC ayaw sumunod sa Amerika. Kung yun ang usapan, di sana, kung pera ang pag-uusapan, di sana hindi sana sinunod na nila si Donald Trump para sa pera. 'Di ba? Kasi kaysa mawalan sila ng donor. Ngayon mga sangkay, ang isa sa nagsusupply ng budget ng ICC, US. So ngayon, tinanggal po 'yun. So bakit hindi napasunod ni Donald Trump ang mga ito gamit ang pera? Pero si BBM, na sinasabihan nilang weak leader, kayang suhulan yung ICC, kayang paikot-ikutin yung ICC na para bang mga laruan. Ganun ba siya kalakas? Ganun ba si BBM kalakas, 'di ba? Well, ano sa tingin nyo? Si Senator Bongo ba ay magtatago na rin?
Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.